kapatid, dahil kapwa po sila nabuntis at tinakbuhan na ang nakakaloka dito ay iisang lalaki lang pala na nagpakilalang magkaiba ang pangalan. Kay Gemma, si Christopher, at kay Jenna, si Jeffrey. So, ikaw ngayon may bago ka ng karelasyon. May anak na kayo? Wala po. Wala pa. Gaano na kayo katagal na nagsasama? Tapos tatakbuhan mo Mga na gawa niyo na naman. next year po. Mag-iisang taon na. Ito ang pinakamatagal mong relasyon? Opo. So itong kalivin mo ngayon, masasabi mong seryoso ka. Opo. Alam ba niya na may mga naging the past ka na mayroong naging the baby? Mali pala ako, sorry. The babies? Alam niya? Hindi po. Hindi ko po nasasabi sa kanya. Eto na nga, may bago na ngang kalivin itong si Christopher / Jeffrey. Sa kabila ng mga narinig mo, eto ngayon ang tanong ko at ang tanong ng lahat. Makikisama ka pa kaya sa kanya? At anong masasabi mo ngayong alam mo na meron na siyang 2 anak pala? Narito po si Rosaline Alvarez. Pasok! Please, please! Please, please! Please, please! Sandali lang! Sandali lang! Yan, pinagmamalaki mo, ang pangit. Diretsahang tanong, Rosaline, anong pakilala sa'yo? Christopher o Jeffrey? Binata po. Anong pakilala? Anong pakilala? Ano pang... Christopher po. Christopher. Saan kayo nagkakilala? Ubaw po. Nagtatambay ka doon? Hindi, nagtatrabaho po ako. Oo, nagtatrabaho ka. So, nung nakilala mo, Rosaline, si Christopher, kinilala mo ba siyang mabuti? Opo. Anong nalaman mo tungkol sa kanya? Binata po siya. Oh. Binata? Bakit ka pumayag na magsama kayo? Sinong nagyaya na magsama kayo? Si Christopher po. Bakit daw? Sabi niya sa akin, mahal niya ako. Ah, Hindi niya ako iwan. ah. Ang tanong ko, may naging something na ba sa inyo? Hindi ka ba natatakot na baka mabuntis ka, hindi kayo kasal? Hindi At po. hindi ka ba natatakot na baka pag nabuntis ka rin, takbuhan ka ni Christopher? Hindi po. Mga naano lang kami tapos naniniwala ka pa dyan? Aling Gina, Tidora ka ang din. punto po dito, ay wag niyo naman pong sabihin siya ay matino at sila ay hindi. Ito po'y pare-parehong Bakit na, ako nakilala ito mo pong ako? mga babaeng to ay pare-parehong naging biktima ng pamangkin po ninyo. Nararamdaman ko po na siya talaga ang mahal ng po kasi matinong babae po talaga siya. Alam ko po siya ang mahal ng pamangkin. Nauuna yung panghusga nila eh, bago sila tumingin sa kapwa. Kasi nila. naglalagay po. Pero ang tanong ko po, Ate Gina, nandun na po tayo. Huwag niyo na pong itiin. Kasi nga po, mayroon pong 2 babae ditong nasasaktan na alam naman ni Christopher / Jeffrey na siya ang ama nun. May mga bata po. Nako, masalimuot po talaga ang pinasukang sitwasyon na ito ni Christopher / Jeffrey. At sa panahong ito, siya po ang mas higit na nangangailangan ng harap-harapan pong pakikipag-usap kasama ang ating trio tagapayo. At sana nga, matulungan din natin si Rosaline na mas maunawaan kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at kung pag-ibig nga ba itong nararamdaman niya kay Christopher. At si Ate Gina rin, sana matanggap po ninyo rin na panahon na rin para harapin po ni Christopher ang kanyang mga responsibilidad. Huwag mo nang uulitin yan. Salamat, Petka. Pag may mga talagang mga babaeng eka nga, assertive sa kanilang karapatan, yung talagang gusto nilang baka magkaroon ka ng kaso sa hukuman. Taong nagmamahal sa iyo, ang taong may kilala na tunay mong kalooban, nire-respeto ka at minamahal ka, hindi ba? Minsan ang mga tao hindi nila alam paano tumingin, hindi ba? So, pag masama ang tingin nila sa iyo, hindi dahil masama ka, dahil masama yung utak nila.
Attorney Acosta, dun po sa counseling na ginawa po ninyo, naging mas malinaw na po ba kay Christopher/Jeffrey ang kanyang mga responsibilidad? Palagay ko dyan dahil hindi naman sa tinakot ko si Jeffrey o kaya si Christopher sa anumang magiging epekto ng kanyang magawa o sasabihin natin parang irresponsable pa niyang mga gawain. Marahil pagkatapos kong maipaliwanag kay Jeffrey Tiangami kung gaano kabigat ang maaaring kasangkutan niyang kaso sa pagpapawalang halaga sa mga karapatan ng ating kababaihan at maging ang kanilang mga minor de edad na anak, ay agad naman na sinabi niyang susuportahan daw niya yung dalawang batang anak ni Gemma at saka ni Jenna. At mukhang aminado rin siya na kung merong mga dokumentong kinakailangan na isagawa, ay voluntaryo siyang pipirma doon at ipagkakaloob dito kina Gemma at ni Jenna maging yung magiging probisyon kung paano niya ngayon susuportahan yung kanyang dalawang anak dito sa magkapatid na ito, Tiangami. Maraming pong salamat, Attorney Acosta. Doc Margie, si Gemma, si Ate Jenna, at ganun din si Rosaline ay ilan lang sa mga kababaihan na nabibiktima ng ganitong klase ng pag-ibig. Alam naman natin, lahat tayo gusto natin magmahal at mahalin din tayo. Pero dapat din nating, kumbaga, medyo hinay-hinay ng konti. Yes. Tama po ba? Oh, definitely. Tama ka, Ami. At saka siguro kailangan ang matandaan ng mga kababaihan na hindi lang ang pag-ibig ninyo ang kailangan isipin. Tingnan rin ang pag-ibig ng lalaki para sa inyo. Hindi lang ang inyong damdamin ng mahalaga. Kailangan tansyahin rin ninyo kung sincere yung lalaki o hindi. Maraming pong salamat, Doc Margie Holmes. Father Sunny, marami po sa amin ang talagang guilty dyan sa mga maliliit na mga pagsisinungaling na yan, na minsan nga lang ang nakakalungkot, nakakasanayan, kaya kahit minsan malalaking bagay, nagagawa pa rin naming magsinungaling. Tama po. Kasi po, nakakalungkot din talaga. Dahil alam natin ang Panginoon ay pumunta rito sa mundo upang ipakita kung anong totoo. Hindi siya nagpanggap, hindi siya nagkunwari sa kanyang misyon, sa kanyang pagparito. Kaya po, sinasabi niya palagi, ako ang katotohanan. Upang tayo po'y naliligaw ng landas, upang tayo po'y medyo kinukubli natin ang katotohanan, ay ipakita na magpakatotoo tayo sa buhay na ito. Dahil ang pag-ibig po ay hindi laro. Kaya ikaw, Christopher, ngayon ay nakita mo nga lang sinasabi mong babae sa buhay mo. Sana ay wala nang may ibang mabiktima. Para man dito, sana naman magabayan kayo ng Diyos na kahit may karanasan kayong nangyari sa inyo, may responsibility din kayong inaharap yung mga anak niyo. Salamat po. Maraming salamat, Father Sunny Merida, sa ating pong trio tagapayo. Christopher, narinig namin sa counseling na may problema pa pala ang mga bata sa birth certificate. So, ikaw ba ay tutulong sa mga naging ina ng anak mo? Bali, kung may pera din ako, hindi kahit paano, bibigyan ko sila para sa pagtusto sa mga bata. Gusto mo bang makita yung mga bata? Sana. So, okay na yon sa inyo, Gemma at Jenaline. Gusto na po yun. May gusto pa ba kayong sabihin kay Christopher? Ano po, basta masasabi ko lang po sa kanya, pinalani niya po yung anak namin, tapos suportahan na lang po sa probinsya. At sana rin, Gemma, kunin mo itong pagkakataon na ito na sa susunod na tumibok ulit ang iyong puso, dapat medyo alam mo na, mas kikilalanin mo na, mas bibigyan mo ng panahon, gagalangin mo rin at papahalagahan mo ang iyong sarili para hindi ka titignan ng maliit o mababa ng lalaking mamahalin mo o ng mga kamag-anakan ng lalaking mamahalin mo. Kailangan iniisip natin at pinahahalagahan natin yon, Jenna. May mensahe ka pa ba kay Christopher? Sa akin po, kung magbigay po siya, salamat. Kung hindi rin naman po, salamat pa rin. Kasi sa akin po, kaya ko naman po yung anak ko buhayin. Ngayon, nasa kanya na po yung kung magkukusa po siya.
At Rosaline, huwag ka rin magmadali muna. Napakabata mo pa. Kung ikaw naman ay mayroong sarili mong tahanan, may mga kasama ka doon ka umuwi. At kung talagang seryoso sa Christopher sa'yo, hayaan mong dumalaw siya sa'yo doon. At doon ka bisitahin. At Christopher, sana rin respetuhin mo kung sakasakaling matapos ang programang ito, ang maging desisyon ni Rosaline, ay doon tumira sa kanyang tiyahin, hayaan mo siya. Kung talagang mahal mo siya, kaya mong mag-antay. So hangad namin na sana nga, gawin mo lahat ang mga ipinangako mo, Christopher. Dahil tandaan nyo, ito ay buhay ninyo. Kaya pwede nyo pang ayusin yan kung gusto ninyo. Maraming salamat po sa ating mga bisita. Amina na po tayo mga kapatid. Maraming aral na naman tayong natutunan sa issue natin ngayon. Hindi basihan ang pagkakaroon ng maraming babae para masabing ikaw ay tunay na lalaki. Dahil ang tunay na lalaki ay matapang na humaharap sa responsibilidad, nakakapaghintay ng tamang oras at higit sa lahat ay kayang igalang ang mga babae sa ng kanilang katawan. Para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, kilalaning mabuti ang mga nakakarelasyon para hindi ka mahulog sa iisang balon pagdating ng panahon. Thank you very much sa inyo mga kapatid sa pagsama nyo sa akin. At sa aming lahat dito, syempre pa, sa aking co-host na si Hans Mortel. Salamat din, Dance Squad! Kay B1 at kay B2. Sa ating mahal na trio Tagapayo. Sa mga mahal din nating sausawero at sausawera sa studio. At sa ating po mga bisitang nagtiwala sa ating programa para ibahagi po ang kanilang tunay at totoong kwento ng buhay. Mga kasawsawan, ako pa rin po ang inyong pambansang kapitana. Ang inyong siyang amin na laging nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo ito, mga kapatid. Ngayong Huwebes, mga lalaki nagkakalat ng chismis tungkol sa pagkalalaki. Anong kinakalat na chismis tungkol sa'yo? Maliit daw po yung ano ko, tapos may team. Mabaho raw po. Di man kasi hindi ko mananggap sinasabi nila, bakla daw ako eh. Sabi-sabing usapan, mapangutyang Becky ang pinagmulan. Parang lumala ba? You're making two of him. Him and him. Are you nagba-barbecue? Kasalanan ko ba yung magkagusto sila sa akin? Face to Face, ngayong Huwebes, 4:30 p.m. Bago ang T3, dito lang sa TV5. Face to Face was brought to you by Ever Bilena. Beauty in You.